pagdating dito nga sa kayamanan ng mga Diskaya, no, marami nang na-freeze sa kanilang mga asset. May naging pahayag ba, Abogado Diskaya, kung kumusta na yung mga assets talaga ng mga Diskaya? Ang pagkakasabi ni Atty. Samaniego, at this particular point, financially constrained yung mag-asawang Diskaya. Actually, Jiggy, interesting discussion namin kanina with Atty. Samaniego eh. Kasi yun nga, ini-insist ni Atty. Samaniego na legal lahat ng kaperahan ng mga Diskaya at wala raw sila ninakaw. And yeah, that's true that it has to be proven pa in court. Pero napuntang usapan dun sa ano, kung ganun, na legal lang pera ng mga Diskaya, bakit sila nakapagbayad ng mga daan-daang mga milyong piso na panuhol sa mga district engineer, mga public works officials, and if ever mga politiko? How are they able to afford yung pagbayad ng mga perang ito na napakalaki sa mga taong yan na nanunuhol daw sa kanila? Ang sabi ni Atty. Samaniego, let's be realistic daw. Let's be realistic. Talagang gawain yan na suhulan doon sa mga public works contracts. So next. Ayan. Ito yung kasi, attorney. 'Di ba? Yun yung sinasabi natin. Pero ang totoo niyan, malamang sa malamang mga kababayan, ang Diskaya, nag-umpisa yan, alam nyo kung saan, possible, pondo. May nagpondo po dyan. Oo. May nagpondo dyan. Imposibleng wala. Bago ka maka-afford kasi, ang kalakaran po nila, di ba sila na mismo nagsabi, ang kalakaran po nila ay yung mga bidding ay magbibigay na agad sila ng paunang bayad, ng paunang porsyento dun sa mga district engineer. Ngayon, syempre kung wala kang malaking kapital dyan, wala kang bilyon na kapital mga kababayan, mangangamote ka dyan. Magiging 5 kamote ka dyan. Sa loob ng 1 taon, pagpalagay na natin. Sa loob ng 1 taon, nakatanggap sila ng 3. Bilyon yung project na yon. Saan ka kukuha ng pangluwal mo ron? Diba? Sa mga district engineer na yon. Siyempre, mayroong nagpipinance sa'yo. Ganun yon mga kababayan. At yung nagpipinance na yon, nasa loob, gumagawa ng budget. Di ba? Simpleng arithmetic lang, pinapaikot nyo pa kami. Di ba? Kaya hindi ako naniniwala na walang pumupondo sa inyo. May pumondo sa inyo. Di ba? Kasi ganyan talaga kalakaran dyan, mga kababayan. Merong mga public official na nangihingi agad po ng kanilang porsyento. For example, 30% or 20%. Yung ginagawa ni Saldico, hingi siya. So yun, papaluwalan agad yun para yung project, kahit wala pang pirma, pero yan, nakatimbre na yan sa procurement. Ganun po yun. Tandaan nyo yan. Question namin is, kung ganun, saan nila kinukuha ang pera para manuhol? If you're doing the projects properly, implementing the projects as bidded out, dapat sapat lang yan para sa proyekto. So kinukuha yung perang panuhol na ayon sa iyo, legal naman. Yun yung sinasabi natin. May pondo. Ang tanong dyan, sino nagpondo sa Diskaya? Di ba? Mahabang proseso pa yan, mga kababayan ko. Marami pa pong lalakbayin yan. Pero nandito na tayo sa exciting part, ika nga. Ang sabi nito ni Samaniego, well, from the very start daw, quadruple A contractors ng mga Diskaya at doon sila humuhugot ng pera. So ibig mo sabihin, sabi namin, ibig mo sabihin na from their own savings, kinukuha ng mga Diskaya ang panuhol nila doon sa mga politiko at sa mga engineer? Ganun daw. So medyo... Walang ganon, maniwala kayo. Walang tanga na magninegosyo, magbibigay agad kayo sa tingin nyo na hindi nila alam kung oonsihin sila. Taking risk yung gagawin ng Diskaya. Biruin mo, personal savings nila, kalokohan po yun. Hindi po yun. Pera po yun. Kung sino mang congressman or kongresista or senador ang kausap nila, yun po yung totoong nagpapaluwal. Kasi hindi pa po yan maa-approve hanggat wala pang budget.
Pag sure na ang budget dyan sa DPWH, mga kababayan, ang ginagawa niya mga yan, kanya-kanya ng lutuan yan. Oo. Ganun po yung ginagawa yan. Kaya wag kami, attorney, no? Wag kami ang lokohin mo. Sabihin mong galing sa savings, katakataka, na kahit ikaw, kahit kayong mga nanonood na mga negosyante ngayon, kayo ba magbibigay ba kayo ng advance payment or panuhol doon sa mga district engineer ng milyong-milyong piso, iluluwal nyo, pero wala pang kasiguraduhan yung proyekto na yon? Of course, meron ng kasiguraduhan. Diba? At yung ano na yon, milyon-milyon na yon, katarantaduhan po na nanggaling yon sa mismong savings account nila. Dahil wala pong ganun, walang negosyanteng maggagawa ng ganun, nang walang pumupondo. Binulungan na yan. Ang nagluluwal po niyan, yung may gusto ng proyekto na yon. Tandaan niyo yan. For example, ako, gusto ko yung proyekto na yon, kakausapin ko si Timothy. Ngayon, ang laki ng budget nito, 800 billion pesos. For example, ngayon, kakausapin ko si Timothy. Timothy, eto lulutuin ko to sa loob. Ngayon, kunwari, ikaw yung iaano ko, ipapasok ko. Ngayon, pagka nakapasok ka na, ipapakilala na kita. Nasabihin ko, ay kilala ko yan, atin yan, ganyan-ganyan. Ngayon, ikaw lang bahala. Ito yung pera. Ito yung panuhol mo sa kanila. Pero kung sabihin mo na hindi galing sa kanila yon, sariling pera, kalokohang malaki po yan. May nagpondo talaga dyan. Yun yung pinupunto nung nag-i-interview. Pinupunto po nung nag-i-interview, saan nang galing na pondo yung pinansuhol mo na milyon-milyon. Diba? Wala ka pa naman project. Hindi pa naman na-release yung budget. Utang pa po yun, mga kababayan. Ganun ang public bidding na tinatawag. Establish ng konti, pero that's their point of view. Na ayon sa kanila, illegal ang pera ng mga diskaya at ang anumang pinanggagastos nila para panuhol sa mga engineer ng DPWH, yan daw ay kusang loob na nilalabas nila mula sa kanilang sariling bulsa.